Good morning everyone or magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, ito na naman ang isi-share ko itong aking bluebell. So, ang napapansin ko itong bluebell is kailangan siguro ng malaking pot because matagal na ito sa akin pero maliit pa itong mga ano niya yung trunk. So, basta na lang mga matay itong mga sanga sa lower side. So, hinayaan ko na lang ito sa likod. Tapos nakita ko kanina. So, naisip ko ito na lang muna ang isi-share ko sa inyo. So, since na maliit pa ito, it's seedlings. May namatay na sanga dito. So, maliit pa ito, seedlings, winowire ko na ito sa nag-anticipate ako na pag malaki tapos nakaganito siya yung mag-ikis-ikis, magandang tingnan. Kaya lang yun, matagal, nasa mga 8 to 7 years na ito sa akin. Kaya lang parang walang nangyari. So, ang gawin ko dito is trim na lang, tapos I think ay tanggalan ko ng mga wire, then back to doon, kasi sinubukan ko dati ito, tinanggalan lahat ng down dipulit ko, hindi nagsalingsing yung ibang part, then yung ibang sanga nang namatay. Makita ninyo, yan, patay. Then ang gawin ko dito is gupit-gupitan na lang ito, then balik ko doon. So itong bluebell kahit ikis-ikis na ng iyang punuan o iyang trunk, nahirapan pa rin ako kung anong form dapat ko dito. Ang sa akin lang kung anong makaya ko, saka komportable ako, okay na. Kasi may nakita ako from sa ibang bansa, may nabubonsay doon na hindi gumagamit ng wire, puro trimming lang ang ginawa. So yun ang naisipan ko para hindi masyadong mahirap magawa. Although pag trimming lang ang ginagamit natin, and sure na hindi masyadong maganda yung gawa, pero it is look natural compared to yung sa wire, lalo na yung masubraan na yung pagka ikis-ikis. Yung gawin ko ito, try ko muna kung hindi na lang siya, so hindi na lang muna may sangang ito lang siguro i-wire ko, sumabit, tapos nawala sa form. Sayang itong yung area nga, mostly yung pinaka-importanting part na sanga, tapos doon pa na matay yung sanga. So wala na, hindi na siya makaroon ng medyo magandang tingnan. Saan yung sangang wala sa lugar. Yung iba sila may expertise sa bluebell, pero ako parang wala akong So ito ang itsura na niya. So ito, saan ba yun? Ito nga sanga na sabit siguro doon sa paglagay. So dito siya sa baba. So biglang umangat siya, taso napangit na. So ito na lang i-adjust. So
nagbago ang isip ko with my bluebell. Instead na tanggalan ko ng mga wire, hindi na lang kasi if ever tanggalan ko ng wire, kailangan ko tanggalan ko lahat ng mga dahon para iwas sa mga tinik kasi ang marami akong sugat dahil sa tinik. So hindi pa man naglubon itong mga wire, ginawa ko na lang kinuha ko na lang, parang nag-trim ako tapos kinuha ko yung mga patay na sanga, then pabayaan na lang siya or balik na naman, lagyan ko na puno. May saan pa yung naputol, so may ito, this one here, to the curve, may curve siya pag ganyan, so nakasupport siya dito. So sa palagay ko na parang medyo hindi magandang tingnan, so tinanggal ko, so makikita na may curve na siya, paakyat ang pangat. So maganda sana ito pag malaki na itong punuan, then mapuno na siya ng dahon. So I am thinking na if ang bluebell maggawa ka ng bonsai na bluebell, and it's seedlings, isa mas mahirap mamatay, but it happens na every time mag-cut ako ito daghang sanga mamatay. So ito na lang for this day, ito na lang muna ang gagawin ko. Iwanan mo na, sana mag-produce ito ng maraming dahon, then i-trim ko na lang. Baba naman ito, tapos try ko sa may napipipan kita. Itong aking asa. So naglagay ako ng microphone kasi malayo na ng kaunti yung sa camera. So another here is this is my ito, Chinese elm. So again, yung problema sa Chinese elm, matagal lumaki yung punuan. So same pa rin, hinayaan ko doon sa likod. So since nag-ikot-ikot ako kanina, nakita ko siya. So ito, tinanggalan ko na ito ng mga wire kasi nagka-problema din ako about yung sanga nito. Kasi lumalaban yung mga sanga, tapos hinay pa magtubo yung punuan. Kaya ang ginawa ko, ko na lang, ibiyaan doon. As you can see, pagtanggal ko ng wire, supposed to be like that, then like that. Ang nangyari sa kanya is nag-change direction. So try ko ibalik with that position. So ito ang Chinese ang problema din, sayang. So itong sanga, dugtong sana siya dito. Try ko i-bend pataas, din lagyan ko ng wire. Ang nangyari is na putol yung sanga. So madali na bali kasi nadaanan na siya ng wire. So ang gawin ko na lang dito, hindi ko na ito i-wire, but gupit na lang. So pabayaan na lang itong natural form niya. So itong this species, itong klase, same as the bluebell, nahihirapan ako arrange yung mga sanga nila. As I said, na hindi man ko magaling talaga magbonsai. I just go on sharing kung hapon na akong gunting, samon. I just go on sharing kung anong ginagawa ko dito sa aking maliit na tawag natin bonsai garden. So pasensya na po kung mahina yung boses
boses ko. Hindi ako gumagamit na ng microphone dahil laging matatanggal. Pag clip ko malaglag, itali ko siguro ito after how many days para hindi na malaglag. So try ko itong NSL na no wirings, hindi na i-wire, gupit-gupit na lang. Kasi napansin ko nito, it's ever lapitan mo siya sa paggupit, yung dahon niya is magkukompress. So ito ang gagawin ko ito. Kaya ako bilang isang beginners, may mga materials na dito sa bahay na iniiwasan ko ng trabahuin because mahirap hindi basta mag-survive, minsan mamatay. Ang importante lang like this one here na may ako parang matawag na koleksyon. Kahit nahirapan ako nito, try na lang to maintain it. So wala ko sa script. So itong pagbubonsai ko, sometimes nakakalungkot, sometimes nakakatuwa. Kasi like ganado na sana ako ganina magtrabaho, tapos biglang nabali. Tapos mabuti pag ganito na lang. So yan. So maganda. It looks like an old trees. Tignan natin anong itsura nito after. So at least may Chinese ako materials dito. So put a fertilizer. So ito ang problema sa Chinese elm. So sa akin ang pinakamagandang gawing bonsai is either nasa tugas bato or the microcarpa. So yun ang pinaka-paborito ko, the microcarpa or tugas bato. So for this day, ito lang muna ang masishare ko sa inyo. Itong nahihirapan ako sa paggawa with my bluebell and this little Chinese elm here. So it's not old job pero pangit. So ito lang ang masishare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Bye bye.